so meron tayong customer na tutulungan, no, sa concern niya about sa kanyang Starlink. Kasi nakatanggap siya ng email. Ito po, no, terms of violation. Ito po yung sa low speed ni Starlink, no, na trending sa ngayon. So, yung nakakuha na lang daw ay nasa 4 Mbps. So, ito yung kanyang email ng customer natin, no. You are currently subscribed to residential or roam service plan which is intended for personal, family, or household only. So ito po nangyari, no, residential ang kanyang Starlink, pero of course ay siyempre kumbaga nagamit din, no, sa mga iba sa Peace Wi-Fi for example. At yan, kumbaga na reach niya na yung threshold limit ng data. Ito po yung reason kung bakit, no. Okay, so ito po yung nangyayari, no. So your bandwidth usage has consistently exceeded. Ayan, so sumubra na sa typical residential or roam users. As a result, network management measures have been applied to temporarily reduce your speeds for the remainder of your current billing cycle. Continuous usage at this level may result in ongoing restrictions. So, to restore full performance and avoid future interruptions, you can switch to a plan designed for higher demand for business use. Okay? So, yan po yung nangyari mga ka-IT, no? So, once again, hindi po ito kumbaga related sa mga microtech kasi nadidetect pa rin yan ng ISP ng Starlink natin. Yung purpose lang, once again, na microtech ay para po yan sa security, no? Na hindi ma-stow o ma-reboot ng iba yung ating Starlink at hindi makapag-download ng torrent. And of course, yung mga anti-hacking daw, no, na mga features pa o na ibang mga config. So ito ay talagang sa data consumption ng ating Starlink or data usage, no? Kumbaga sumobra na yung paggamit natin, no, or yung allocation natin sa data. So ito yung nangyayari. So yung customer natin ay gusto niyang ipa-change plan or ipa-upgrade para daw bumalik or bumilis yung connection nila sa Starlink. So ngayon gagawin natin yan. Ngayon pa lang natin susubukan to, pero alamin natin kung paano. So gagawin natin, mag-change plan tayo, no, sa Starlink nitong customer natin para of course yun nga bumilis-bilis yung kanyang speed. So dito gagawin natin yan. So first time natin ito gagawin, hindi ko pa ito na subukan kasi ngayon pa lang nangyari. So click lang natin itong change plan, no, sa email natin, and then ito na mismo yung kanyang Starlink account. So yan po yung usage nya. Okay, so dito gagawin natin, click lang natin itong manage. Tapos dito lalabas na yung change plan tsaka cancel service. Yan po. So of course dito po tayo sa change plan. Try natin yan. Okay, so yung available dito, so currently yung service plan niya ay residential. So yung mga available service plans na local priority subscription, eto, for priority high-speed service for business and other high-demand users for in-motion use within one country. All plans include priority support, public IP, and a telemetry dashboard. So ito yung pwede nating i-change plan, kumbaga, no? Or yung may add natin doon sa ating current consumption at the end of billing cycle for this month. Okay, so ito yung gusto ng customer. Tinanong natin kung alin yung gusto niya. So dito lang daw muna sa 5GB. So at least one data block is required to start a data priority plan. So ito yung pipiliin natin. Lagay natin dyan ng 1. Okay, tapos continue lang natin. Continue. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. So sabi dito, are you sure you want to change plans? Service will change on April 15. Okay. Yung due ng ating customer or yung kanyang bill ay sa April 15 pa. So itong service, sabi dito, pag nag-change plan tayo, service will change on April 15. Your monthly service price is 1,869.64 and will be billed on April 15. So ibig sabihin po, no, pag nag-change plan pala tayo, so magti-take effect pa siya sa after ng
current billing cycle natin. So kasi ito sa customer natin is ang bill niya is April 15. So ibig sabihin kahit mag-change plan tayo dito, ang mangyayari ay magte-take effect siya sa April 15 pa after nitong current niya na billing cycle. Okay, service will change on April 15. So your new monthly service price is 1,869 and will be billed on April 15. Okay. So ibig sabihin yung kanyang 3.8 na subscription sa Starlink ay madadagdagan ito ng 1,869.64 kasi nga due date niya sa April 15. So ito madadagdag po ito. So sabi dito, by switching to local priority subscription, you are accepting terms of service. So pwede natin tingnan kung ano yung terms of service. Siguro mahaba-haba to. Starlink legal. Okay lang pa natin dyan mag-select kung alin yung ating location. So wag muna natin talakayin yan, dito muna tayo. Okay, so confirm natin. Ayun. So ganun lang ang nangyari. So nawala na, try natin. Ayun so meron dito mga ka-IT lumabas. Service is scheduled. Service is scheduled to change starting on 4/15/2026. So parang ganun pa rin ang mangyayari, yung current speed niya ay same pa rin. So mag-take effect lang ito sa April 15 pa. Kaya yun nga nangyayari sa email may naka-receive siya na email na matatapos naman daw itong low speed after nitong current billing cycle. Okay, so kung ganun pa rin yung usage na ma-detect pa rin ni Starlink ay talagang mag-continue itong low speed ng Starlink. Pero kung sakali na hindi naman, kumbaga ibig sabihin after itong billing cycle, pag hindi naman ganun ka taas yung usage ay hindi na siya babalik itong low speed. Okay, so ito po yung option para increase tayo ng ating speed. Mag-change plan tayo doon sa 50 tsaka 500 GB. Okay, so as of now hindi pa ito nag-take effect itong change natin na plan na nagdagdag tayo ng 50 GB kasi nga scheduled pa ito sa April 15. So kailangan tapusin muna yung billing cycle currently bago mag-take effect itong inad natin na 50 GB for 700 pesos or magkano yung kanina, 699. So yun pa yung mga ka-IT. So ito yung first time natin ginawa ibig sabihin on the spot natin to ginawa ngayon lang kasi gusto na ng customer na i-change plan yung kanyang Starlink kasi nga nakatanggap siya ng email about sa low speed o sa pag-reduce ng kanyang speed. So yun lang mga ka-IT yung ating ginawa ngayon. So at least na try natin Okay, so update na lang natin yung ating customer kung ano yung nangyari sa kanyang Starlink after natin i-change plan o madagdagan, ma-add ng 50 GB na extra kumbaga na data allocation. Alright, so yun ang mga ka-IT and see you.